Ayan, so mga idol, welcome back sa aking YouTube channel. So, pagpatuloy natin yung pagre-repair sa amplifier na sumabog yung kanyang capacitor. Ayan, so ito po yung kanyang capacitor mga idol. So, sumabog siya. Ayan, so papalitan natin. Bali yung value nito ay nasa 80 volts, 22,000 microfarad mga idol. So, nandito na po yung ipapalit natin sa Broadway. Ayan. So Broadway, so the same specs yung ipapalit natin. Tapos papalitan din natin ng bridge diode. Ayan, so ito po yung bridge diode niya mga idol. Ayan, so kung makikita ninyo, so RBV 5010 yung ipapalit natin dito na Sanken po yung brand niya mga idol. So bali ito yung original niya na diode, ayan, na bridge diode. So nagkaroon ng leak yung sa anode niya, between anode and EC connection, no, dito. So meron ng leak. So kaya siguro sumabog yung kanyang capacitor dahil doon sa nasirang diode. So, okay, so ipagpatuloy na natin ito mga idol. So ito lang po yung laman niya mga idol. So napaka-compact din. Hindi lang natin na-review ito mga idol. Yan, so yung secondary output nito ay nasa 104. So ano lang siya, 2 tires powered amplifier. Ayan, so ayan guys, ipapatuloy natin yung pagre-repair. Ikabit natin to yung pamalit natin na capacitor. Ayan, so ito ikabit natin to, and saka yung kanyang bridge diode. So panoorin nyo lang po mga idol. Ayan, so ikakabit na natin mga idol yung ipapalit natin dyan na capacitor. Ayan, so inuna ko muna kinabit yung bridge diode. Ayan, so medyo mahirap lang ikabit yung bridge diode dahil nga meron pa siyang heatsink. So at saka yung butas ng para sa kanya mga paa ay saktong-sakto lang. So tamang-tama lang po doon sa sa butas ng mga paa ng diode, yung makakasya lang po yung kanyang paa doon sa butas. So ayan, sinolder ko na at saka pinutol ko na din yung mga paa niya. Ayan. Ayan, tapos ayan, so sinolder ko na lang ng maayos mga idol. So kinabit ko na rin po yung capacitor dyan na pamalit natin. Ayan. Okay. Ayan, so naghanap pa ako ng ng bolt, no, para sa bridge diode. So dahil po yung nut ng kanyang original na bolt ay nawala, so naghanap pa ako ng nut para doon. Ayan, so nakahanap na nga ako mga idol ng bolt para sa kanyang bridge diode. Ayan, so ikinabit ko na po doon sa kanyang sa kanyang case yung capacitor natin, so power bank natin. Ayan, so kininekta ko na din yung mga connector na kailangan natin dyan, yung sa fan, supply ng fan, supply ng buffer, at saka ayan, so nilagyan ko na ng screw para ma-fix natin at para ma-testing din natin ng itong amplifier na nire-repair natin mga idol. Ayan. Yan na po mga idol, kinabit ko na po yung power cord natin. So pinalitan ko lang ng plug yung power cord dahil yung power cord niya ay naka-industrial plug. So kailangan natin syempre tanggalin yung industrial plug na yan para makabitan natin ng extension na meron tayong standard na plug para sa ating outlet. Ayan, so So ayan na nga po mga idol, natapos natin ikabit yung plug. Ayan, so pinower na natin tong amplifier na ito at napansin ko dyan na yung kabilang channel, yung channel to ay nagpo-protect. Ayan, so ayan, tatanggalin natin yung channel to para mahanap natin or ma-repair natin kung ano man yung salarin dyan sa kanyang channel to mga idol. Ayan, so tinanggal ko muna yung module. Ayan, so pinatihaya ko, pinatagilid ko. Ayan, so tinanggal ko na nga yung module, tsaka dinouble check ko. Ayan, kung meron talagang mga sira na power output or mga components na nagkukos, no, ng DC out. Kasi mataas yung DC out niya mga idol, so kailangan talaga nating tanggalin yung module para mahanap natin yung components na salarin para wala yung DC out. Ayan, so nilipat ko sa kabilang
mesa, yung kanyang module. Ayan, so kinabitan ko ng supply, yung pang testing ko na supply para ma-testing natin yung kanyang DC out. So tine-check ko dyan yung mga presence ng biasing, yung supply sa kanyang differential IC. So nakita ko dyan na walang presence ng supply sa kanyang differential IC. Ayan, so chine-check ko pa yung ibang mga components dyan kung meron talagang leak. Ayan. Okay, so double check yung mga power output. So kung merong leak, so parang wala naman. So kailangan talaga nating tanggalin yung IC. So dahil dun siguro yung nagkukos kung bakit walang presence ng supply sa kanyang pin 8 at saka pin 4. Ayan, so tatanggalin natin. So medyo mahirap lang po tanggalin yung IC, lalong-lalo na pag kabit o nakahinang sa kanyang mainboard mismo. Ayan, so kailangan nating pasensya, konting pasensya dahil at saka konting ingat din dahil pag natinanggal natin yung IC baka tanggal din yung mga trace. Ayan, so pinatihaya ko. Ayan, so ingat-ingat lang para hindi ma-damage yung ibang mga components. Ayan, so ayan. Okay, so nagpalit ako dyan ng soldering iron, yung maliit yung tip kasi medyo mahirap sundutin doon sa ilalim ng heatsink at saka sa mainboard. So ayan na po mga idol. So naglabas muna ako sandali kasi nangangalay yung aking batok. Ayan. Okay. So ayan, bumalik na po ako mga idol at pinagpatuloy natin yung pagtanggal ng IC. Ayan. So nagluluko pa yung mga ko dyan, mga soldering pump. Ayan, so natanggal na natin yung IC dyan mga idol. Ayan, so ayan, nag-desoldering pump na tayo ng mga exist na mga soldering lead doon sa kabutas ng portion sa mga paa ng IC. Ayan, so medyo mahirap lang. Ayan, so nagre-repair pa ako ng aking mga soldering pump dahil nga nagluko. Dahil siguro sa kalumaanan nila, no? So kailangan talaga nating ma-repair yan dahil kung hindi ay hindi natin mapapatuloy yung ating repair sa ating amplifier. So ayan na po mga idol. So tinatanggal ko na po yung mga dyan, exist. Ayan, so hindi pa pala ako tapos mag-repair na yung soldering pump. Ayan, so tatapusin ko lang yan mga idol. Tapos ayan, so tinitesting ko na. Ayan, nagpalit na ako. Ayan, so kaya nagtatanggal na ako. So nagpapam na ako ng mga exist na soldering lead dyan sa butas ng para sa IC natin. Ayan, so by the way yung IC na ginagamit dyan mga idol ay NA5532. So dapat kailangan yung ipapalit nyo dyan ay original din na NA5532. Ayan, so after ko na pala na matanggal yung mga naka-exist na soldering lead dyan ay hindi ko na muna kinabit, no, or binalik yung IC mismo dun sa mainboard. So kailangan ako pag nag-repair ako ng mga ganyan, pag nasira yung IC, yung ibinabalik ko na dyan is yung IC holder. Yan, para in the future repair, so hindi tayo mahirapan sa pagtanggal ng IC. Yan, so kinakabitan ko na dyan ng IC holder. Tapos dinouble check ulit yung supply sa presence ng pin number 8 at saka pin 4 na IC natin kung okay na, so kung goods na siya. Ayan, so chine-check ko ulit, dinouble check natin ulit. So okay lang naman ng mga idol kung walang IC dyan. Hindi naman masisira yung amplifier natin. So yun lang, nagkakaroon ng DC out pag walang IC differential. Ayan, so goods naman. Ayan, so goods na po yung mga ibang mga components. So parang wala namang ibang nasira doon sa mainboard niya. Ayan, so kinabitan ko na ng IC at chine-check ko ulit. Ayan, so kung meron pang DC. Ayan, so chinek ko mga idol, wala siyang DC out, saka meron siyang bias. So pantay na pong bias niya sa both negative and positive. So kailangan ikabit na natin to sa kanyang case. Ayan mga idol, update lang po sa ating nire-repair na amplifier. So tapos na. Ayan. Tuslok na dira ka nagampang. Ayan. Okay, so bali yung sira niya mga idol, ito yung sa mabog na kapasitor.
So fuse sa kanyang primary dito sa likod. Ayan, so primary fuse. IC sa differential at bridge diode. So ito po yung nagiging sira ng amplifier na ito mga idol. So sa ngayon okay na siya, goods na goods na siya. So after nating napalitan kasi mga idol ng capacitor at ng kanyang bridge diode, so pinower on natin. So yung channel 2 nagpo-protect. So kaya tino-trouble pa natin. Ayan, so ito yung nakita nating salarin. So upon checking kasi ng presence ng supply dito sa kanyang pin 8 at saka pin 4, so walang supply. So ayan, so pinull out natin, tapos dinouble check natin doon sa main board. So nagkakaroon na ng supply. So ibig sabihin ito yung cause kung bakit nagda-drop yung supply niya. So meron talagang shorted or leak itong IC na ito, kaya pinalitan natin. So sa ngayon goods na siya mga idol. So pwede nang ihataw ulit. Ayan. So maraming salamat mga idol sa panonood.